Hindi ganun kadali. Siyempre as a dog owner, parang off, masakit, ganyan. Pero yun, siyempre against ako sa ganun, na nag-hurt ng dog. Sa ating puso at isipan, may espesyal na kinalalagyan ng mga aso. Simula ika-18 siglo, hindi na lamang utilitarian ang tingin natin sa kanila, at biglang dumating ang terminolohiyang man's best friend sa ating lexicon. Nabawasan man ang mga tungkulin nila sa panlipunang aspeto, mas tumaas at karaniwan naman natin silang nakikita sa ating mga tahanan, mapaalagang hayop, kasama sa mga pampalakasang kaganapan at mga serbisyo. Hindi maikakaila ang hindi matawarang kalidad na ibinabahagi ng makukulit na likha ng Diyos. Maging alaga man lang sila sa paningin natin, mayroon pa ring dapat sundan ang mga nag-aalaga sa kanila. Meron ding karapatan na dapat sundan ang mga dog owners. Yung sa aso, for as long as complete carbohydrates and protein with vitamins, and also sa aso, meron din silang toothbrush, meron silang toothpaste, meron din, there are also dental, what do you call that? Dental, it's a dog snack that a dog can bite and then it will clean the teeth. Kailangan dalhin siya sa veterinarian para mabigyan ng tamang prescription para doon sa aso. Hindi naman pare-parehas kasi ng aso. Depende sa weight, depende sa breed, depende sa size. So, sa hygiene naman nila, kailangan paliguan ng aso at least once a week. Subalit dahil sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon, hindi natin maiiwasan na kung hindi mapapabayaan, ay mapapalayo naman tayo sa ating mga alaga. Sorry, gano'n, kasi hindi ko sila masyadong naalagaan siguro na maayos, gano'n. Ayon kay Councilor Elaine Sembrano, sa kanyang ipinapanukalang ordinansa, ang Resolution bilang 258 Series of 2010, hinihimok ang mga punong barangay ng sangguniang panglungsod ng Baguio upang himukin ang mga mamamayan ng bawat barangay na irehistro ang kanilang mga alagang aso. Ayon sa Section 20 ng nasabing ordinansa, ipinagbabawal ang pagpapakawala ng mga alagang aso nang wala sa pamamahala ng kanilang tagapag-alaga. Samantala, sa Section 21 ay ipinagbabawal naman ang pag-ihi at pagbabawas ng mga aso sa kahit na anong pampublikong lugar. Sinasabi rin dito na lahat ng nahuling mga ligaw na aso ay dadalihin sa kulungan ng mga hayop upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Mga gano'n na po sila katagal dito po? Mga 1 week. Ay, wala pong tumatagal ng years po dito? Oo, kahit isang buwan o kahit 3 months o 2 months. Kung ilang araw siya dito, kung sakali 5, di ba agad na yun. Plus yung impounding fee na 200, di ba? Samantala, maliban sa nasabing multa, may kapangyarihan ang konseho ng barangay na magpataw ng panibagong kaparusahan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng trabahong pangkomunidad sa loob ng 3 oras o higit pa. Dito ma'am, ang kwan namin dito, ordinansa namin sa mga aso, in-implement ng city, bali kami lang ang nagpapatupad na itatali lahat ng mga aso. Tapos pagkatapos yung mga aso, pag nahuli, mayroon yung huliin nun sa slaughter, yun ang huli ng mga aso. Sila ang mismong kwan. Yun lang, yung pagka may mga dumi-dumi, natural lang siguro yun kasi kung minsan, sinasabi naman namin sa may mga aso na itatali nila. Actually, it's part of the curriculum, pinag-aaralan ng Animal Welfare Act, etc. etc. In the practice, you come across these issues all the time.
basically yung basic na treatment sa animals. Like, sa atin kasi sa Philippine society, parang magkaroon ka lang ng pet pero hindi mo naman alam yung kung ano yung mga, what do you call this? The responsibilities that come along with it. Depende rin eh. Kasi there are dogs that are on a lead pero pwede siyang makalakad-lakad na ganun. Pero if you keep them 24 hours a day on a leash, that's definitely huwag ka na mag-keep ng dog, di ba? Or you should make sure that you give them time to run around, have their exercise, i-walk mo mismo, kasama ka. Kasi parang hindi yun natural for a dog to be kept on a lead, tapos limited yung kanyang galaw, doon na siya magdudumi, doon na siya kakain, hindi talaga dapat. Sinasabing ang mga aso ay itinuturing na man's best friend at pinaniniwala ang nagsisilbi ring mga bantay. Ngunit maliban dito, ano pa nga ba ang naidudulot ni bantay sa ating mga buhay? Nung una namin hawakan, actually hindi talaga ako dog person, pero nung nakuha namin siya, ewan ko, siguro attachment, parang nung nahawakan ko siya parang, ay gusto ko. Ganun. Nung dinala ko siya sa grave ng mom ko, nahiga siya. Parang bakit ka pa nag-aso kung ganun din, diba? Parang oo, for bantay, ganyan. Pero alam mo yun, kahit na bantay, sana dapat may care ka pa rin. Kasi binabantayan ka niya, so dapat siya din, likewise, gawin mo rin para sa kanya yung kailangan. Yun nga, parang for us, we can have so many dogs in a lifetime. Pero for them, they only have us. Talaga. It's parang cliched siya, pero I swear to God, when you have had so many dogs na nawala na, ganon, you would really realize na, oh my God, mapaiisip ka kung if you treated them right, if you gave them everything they could want in life, ganon. My worth as a daughter, kasi matindi yung away talaga namin na yun ng dad ko. Tapos yun nga, after ng away namin ng dad ko, I was crying kasi, and I went out kasi hindi ako pwedeng umiyak sa loob ng bahay kasi parang mas maiinis lang yung dad ko. So I went out. Tapos andun yung dog ko nun. Tapos, alam mo yung parang kasi parang bago pa siya sa akin nun. So I didn't expect her to have that loyalty to me pa, to be able to be in tune with my emotions. Tapos parang, it was so memorable for me kasi sarili kong kapatid, hindi ako nilapitan. Pero yung dog ko na yun, parang isang tingin niya lang sa akin, tapos lumapit siya sa akin. Tapos alam mo yung nakaupo lang ako sa floor, ganun. Tapos siya, lumalapit siya sa akin, dinidilaan niya mukha ko, tapos parang siya rin mismo umiiyak. Tapos the whole time tapos na ako umiyak, hanggang sa tahimik na lang ako, andun lang siya, as in parang giving me this dog hug. Parang ganito. But mas malaki kasi siya nun. Yung best moments ko with my dog, I would have to say, sila talaga yung stress relievers ko. Lalo na pag wala akong kausap sa bahay or walang tao. Sila talaga yung tinatakbuhan ko. Yeah, believe it or not, sa kanila ko talaga kinikwento yung mga problems ko. Nakala mo naman naiintindihan nila. Pero yun, sila yung nakakausap ko. To owners who abandon their pets, mas mabuti na lang sigurong iwan nyo sila sa proper shelters kung hindi nyo na kayang alagaan. Kesa naman iwan nyo sila sa kalsada, iwan nyo na lang sila sa shelters or give them to people who you know can take care and need your pets. Hindi na may kakaila na tayong mga Pilipino ay mapagpahalaga sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Kasi parang pag sabi nga nila, di ba, pag may kids sa bahay, masaya. Pero sa amin wala pang kids, so parang pag may aso ka sa bahay, masaya. Yung parang pag nakita mo siya, nakakagaan ng feeling, gano'n. At ilan sa atin ay labis ang pagpapahalaga sa ating mga alagang hayop tulad ng mga aso. At tinuturing natin silang parte na ng ating mga pamilya.
Biggest impact of dogs para sa akin is yung napaka-cliche nung sagot ko, pero yung unconditional love. 'Di ba? Kahit paluin mo sila, sigawan mo sila, at the end of the day, didilaan ka pa rin nila, babalik sila sa'yo, tas magka-cuddle sila sa'yo. Sila yung excited pag uuwi ka, sila yung malungkot pag aalis ka. So yan, yung unconditional love, na kahit pagalitan mo sila, sila pa rin yung nandyan para sa'yo. Hanggang, yun nga, sabi nila, sa buhay natin, ilang years lang ang dogs, pero sa dogs, we are their whole lives. Importanteng mapagtanto natin ang kahalagahan ng mga alaga nating aso. Hindi dahil pet lang siya ganun. Kasi part na rin siya ng family. So kapag sinakta mo yung aso mo or your pet in general, parang sinakta mo na rin ang kapamilya mo. Ganun. Sila ay hindi lamang nagsisilbing bantay o dekorasyon sa ating tahanan, pagkat sila ay higit pa roon. I hope that God, to my dogs right now and to all the dogs I've had before, just know that I really hope you know that I love you and that I really thank you for changing my life. Hindi yun exaggeration. You really changed my life. A lot of the memorable moments in my life, nandun din kayo. You've been there, you've celebrated with me, you've cried with me, you've loved people with me, ganon, in a sense na, you know, to protect me from someone when they're bad, ganon. You know which people are good for me rin, which friends are fake, which ones are not. Kaakibat ng ating kagustuhang mag-alaga, ay nararapat lamang na hindi natin sila tignan bilang mga alaga lamang at mga tagabantay sa ating mga bahay. Sapagkat kasabay ng ating desisyon na sila ay patuloyin sa ating mga tahanan, ay ang desisyong ituring na sila bilang mga miyembro ng ating mga pamilya. Bigyan natin sila ng pag-aaruga, ng sapat na oras, at pagmamahal na walang kondisyon, at pagmamahal na walang hanggan. Oras naman upang tayo naman ang mga maging bantay kay bantay.